People will always look down on you depende sa accomplishment mo. I can live without diploma but I cannot be millionaire na may diploma lang ako pero wala akong diskarte. Kung nagsisimula ka pa lang, huwag kang mayabang. Huwag kang akala mo, alam mo na lahat. Go to school. You finish it because there will come a time na pagsisisihan mo. Sana ginawa ko pala noon pa. For me, college is optional. It depends on the goal that you have. If you wanna be a teacher, kailangan mong mag-college. If you wanna be a doctor, kailangan mo mag-college. If you wanna be a lawyer, kailangan mo mag-college. Pero if you wanna be successful in life, college is optional. Hindi para sa lahat ng business. Hindi para sa mga mahihinang sikmura ang pagdi-business. At yun din, hindi lahat ng matataas ang pangarap kayang pangatawanan. Money can be a root of evil. But everyday, kahit na hindi ko na gustong gawin, mapipilitan pa rin akong gawin. Simply because yun na yung bumubuhay sa akin. Kung ang Pilipinas isa sa mga pinakamasipag na tao sa buong mundo, bakit pa rin maraming mahihirap? Kasi hindi nila ginagawa yung sinabi nilang gagawin nila. It's like, hindi nila tinatapos yung sinabi nilang gagawin nila. Sinisimulan lang nila pero hindi nila talaga ginagawa kapag humihirap na yung mga bagay-bagay. So it's all about accomplishment, hindi dahil lang sa diploma. Yeah, hindi dahil sa diploma. But also, I would say, importante na naman diploma because this is what I learned. People will always look down on you depende sa accomplishment mo. And what I've also learned, that kapag ka nasa taas ka na, nakikipag-deal ka na sa mga partnerships, mga businesses, nagpapa-background check yung mga kumpanya. And that's one of the reason kung bakit yung mga iba, nag-business na, yumaman na, hindi nakatapos, nag-aaral pa rin. Why? Because of two things. Number one, they want to feel good about themselves na masabi nila na graduate na ako, may diploma ako. And number two, kailangan pa rin talaga kasi nasa mundo tayo eh. But if I'm gonna choose one, at isa lang talaga yung pipiliin ko, I would go for diskarte. I can live without diploma, but I cannot be millionaire na may diploma lang ako pero wala akong diskarte. Sa mga nanonood, ano na lang yung advice sa nila? For example, pa-college na sila ngayon, pero gusto nila magnegosyo. Yeah. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Kung nagsisimula ka pa lang, huwag kang mayabang. Huwag kang akala mo, alam mo na lahat. Go to school. You finish it. Okay. Because there will come a time na pagsisisihan mo. Sana ginawa ko pala noon pa. Hindi ngayon na marami na akong pera, marami na akong ginagawa. So, pinili mo ang mag-aral. And that's right. Because education never stops. Kahit naman yan education sa school, education sa YouTube, education sa libro, education never stops. Because if you stop learning, you stop earning. Ito ang tanong ko sa'yo. Education is a must. But, education sa college or yung educational system ng Pilipinas, gusto mo ba yun or hindi? For me, college is optional. It depends on the goal that you have. If you wanna be a teacher, kailangan mo mag-college. If you wanna be a doctor, kailangan mo mag-college. If you wanna be a lawyer, kailangan mo mag-college. Pero if you wanna be successful in life, college is optional. So, masasabi mo nga bang may kwenta or walang kwenta yung educational system sa Pilipinas? The education system, maraming flaws. I can say that walang kwenta. But you educating yourself, yun yung may value. If wala kang pake sa opinion ng ibang tao sa'yo, like, nandito ka ngayon sa mundo na kahit anong sasabihin mo, hindi sila sensitive or hindi sila apektado sa sabihin mo or sa opinion mo, ano kayang opinion niya yung gusto mong sabihin? Hindi para sa lahat ng business. Hindi para sa mga mahihinang sikmura ang pagdi-business. At ganoon din, hindi lahat ng matataas ang pangarap kayang pangatawanan. Totoo. And you need have balls for you to fight for your dreams. So masasabi mong banas na banas ka na katulad ko sa mga nagsasabi ng mga tao, ayoko na mag-aral, magnenegosyo na lang ako. That's a cliche. But sa totoo, wala na akong pakialam. Kanya-kanyang buhay tayo. If you wanna do something about yourself, gawan mo ng paraan. Because hindi kakatok sa'yo yung mga tao para tulungan ka sa pangarap mo. And blessed lang ako that nung naghanap ako ng mga mentor na pwede makatulong sa akin, tinulungan nila ako. And that's what I wanna do also. But, hindi lahat ng mga nagme-message sa akin sa totoo lang pinapatulan ko. Mga nagpapatulong, sa totoo parang before I earn the rights na i-mentor ako ng mga mentor ko, parang masasabi ko parang exchange ko parang nagpaalila talaga ako sa mga mentor. Bakit? Kasi kahit anong kailangan nila, kung anong request nila gagawin ko, bakit? Para at least may value ako nabigay sa kanila, bibigyan din nila ako ng value. Bilang isang former engineer, ngayon eco-millionaire, masasabi mo bang, does money buy happiness? Yes, naniniwala ako dyan. Money can buy happiness. Kung malungkot man ako, at least malungkot ako na nasa Japan. But I believe, yung mga tao na nagsasabi ng money cannot buy happiness o hindi naman madadala yan sa langit, wala kasi silang pera. Pero sa totoo, actually, magiging masaya ka naman. But, if money lang yung source ng happiness mo, temporary lang yan. Kasi makakasanayan mo lang eventually yung mga bagay-bagay. Ito, next question ko regarding dyan. Does money is the root of evil? Money can be a root of evil. But, ito yung madalas na nagkakamali
nagkakamali yung mga tao? Kinukot ba nila yung Bible that money is the root of all evil? But kung titignan mo, ang sinasabi naman talaga doon, the love of money is the root of evil. So kapag ka talagang nilove mo yung money or naging greedy ka, yun na talaga yung reason kung ba't mo ginagawa yung mga bagay-bagay, mahuhulog ka talaga doon sa may trap na parang kahit anong gawin mo, by all means, basta magkapera ako. Anong pipiliin mo? Yumaman pero hindi mo passion yung ginagawa mo? Or passion yung ginagawa mo pero hindi ka naman mayaman? Doon na ako sa yumaman pero hindi ko passion yung ginagawa ko. Because I know na pagka sobrang dami ko ng pera, kaya ko nang bilhin yung passion ko. And this is what I'm doing. Hindi ko ginagawang business yung passion ko. Musikero ako pero hindi ko siya ginawang profession. Simply because if yung passion ko, ginawa ko ng profession and everyday kahit na hindi ko na gustong gawin, mapipilitan pa rin akong gawin. Simply because yun na yung bumubuhay sa akin. But what if magtrabaho ako, kahit ayaw ko yung ginagawa ko, hindi ko talaga siya passion, at least man lang kahit maging happy lang ako. Huwag lang yung sobrang ayaw ko talaga. At kumita ako ng sobrang dami doon. I can buy all of the equipment na gusto ko para doon sa passion ko. Sa tingin mo, what is the main reason kung bakit maraming mahihirap ngayon sa Pilipinas? Kung ang Pilipinas, isa sa mga pinakamasipag na tao sa buong mundo, bakit pa rin maraming mahihirap? Kasi hindi nila ginagawa yung sinabi nilang gagawin nila. Example, magbabagong buhay na ako. Bagong taon, magpapapayat na ako. First day, okay, workout. Second day, workout. Third day, nakakatamad. And then, wala na. Mag-i-start na ako. Magtatrabaho na talaga ako. Magbi-business na ako. For example, nag-fail sa simula. Bayaw na. It's like, hindi nila tinatapos yung sinabi nilang gagawin nila. Sinisimulan lang nila pero hindi nila talaga ginagawa kapag humihirap na yung mga bagay-bagay. Wala silang disiplina, walang consistency, at hindi sila persistent. If you really want to change your life, then do the things na sinabi mo gagawin mo. What's the most crucial part of starting an e-commerce business? Pinaka-crucial. The most crucial is not actually the sales and marketing part. Not even paghahanap ng winning item. Dahil ang pinakamahirap sa totoo lang, kapag ka meron ka ng sales, paano mo i-deliver sa client? And you know that there's a lot of logistics and operations involved. Kung mga 5 lang, 10 lang, madali pang ipadala yan. Ikaw mag-pack, whatsoever. Pero kapag ka 100 na, 1,000 na, 2,000 na, Doon na nagka-leche-leche. doon na magkakadaletse-letse. Kasi kung kunwari, marketing ko, same pa rin naman eh. Dadaasan ko lang yung ads, mas marami na. Gagawin ko lang, same creative. Pag na-jackpot ako doon sa may creative ko na super winning, yun lang din yun. Pero paano mo ipapadeliver ngayon sa customer? Yun yung crucial part. Pinaka-crucial. At marami ding nagkakandaletse-letse at nagkakabaon-baon at nagkakandalugi-lugi. Bilang isang e-com multimillionaire, marami ngayon ang naglalabas ang issue ng scam incident sa Shopee at iba't ibang buying platforms. Para sa'yo, paano mo nagawang mag-stand out as a legit dropshipping or e-commerce business sa kabila ng mga issue ng mga online scam ngayon? So kung gusto mo talagang mag-stand out sa e-commerce dito sa Pilipinas at gusto mo maging long game, sustainable yung business mo, you go for quality. You go build your brand. Sabihin, magkaroon ka ng sariling product na makikilala ka, yung hindi ka nagtatago dahil pangit yung quality ng product mo. So kung kunwari, for example, be like Glenda, diba? Pinapakita niya yung mukha niya, meron siyang brilliant. Be like Rosmar, or be like other people who are really building their brands.